Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So dito po sa harapan makikita nyo ang Elejoy 600 watts na charge controller. So dito sa Elejoy 600 watts natin mga lods, ang dami pong nagtatanong po dito sa Elejoy 600 watts. Kaya ngayon, lubos-lubusin na natin kung ano yung mga tinatanong po sa mga kalods natin. So mostly po tinatanong dito na paano paglalagay po ng switching sa Elejoy 600 watts. So makita nyo dito may mini toggle switch po akong inalagay. So yan ang madalas na tinatanong kung paano ba maglalagay ng switching. So i-explain ko lang sa inyo mamaya mga lods kung bakit maglalagay pa tayo ng switching na mayroon namang automatic dito sa blower pan. Kapag mainit po ang blower pan, kusang iikot po ang blower. Pero mamaya sasabihin natin bakit naglalagay tayo ng switching po dito sa Elejoy 600 watts. Tapos sisali na rin natin yung madalas tinatanong kung ilan ang kaya dito sa Elejoy 600 watts na charge controller kung maglalagay tayo ng solar panel. So sa madaling salita po, ang 600 watts po na Elejoy, yun din ang kaya niya, ang 600 watts na solar panel kasi 600 watts po ang wattage. Tapos ang klase na Elejoy, pwede po ito gamitin sa 12 volts at saka 24 volts na battery. Pero yun lang ang sad to say kasi nga kahit mag 12 volts o 24 volts ka, ganun pa rin. Naka 600 watts lang na solar panel ang kaya mong gamitin. Tapos mayroon pong rated po. So review na lang natin ito. Kasi ang Elejoy mga lods, maganda pong gamitin. Ito, recommend ko ang Elejoy. Kasi nag-experiment rin ako dito. Hindi naman siya nasira. Kaya matibay po ang isang Elejoy. Saka, ang Elejoy ko, meron akong Elejoy na 400 watts at saka ito 600 watts. Matagal ko nang ginamit at experiment pa, hindi po siya nasira. So, palaban. Tapos, maganda pong mag-harvest po at mag-charge sa battery. So, kung makikita nyo dito po, mga lods, may nakalagay dito. Yan, pinalapit ko para makita maayos. Input voltage, 17 to 55 volts po ang nakalagay. Ibig sabihin dito, ang solar panel mo, dapat hindi lumagpas sa 55. So hanggang 17 to 55. So dito, sa madaling salita, pwede kang magtatlong series panel ang pwede mong gamitin. Kung meron kang 200 watts na solar panel, pwedeng tatlo at naka-series connection. Kaya dito. Tapos, ang output is 10 to 30 volts. Ibig sabihin po yan mga lods, sa output battery. Kung 12 volts, isi-setting mo ito sa 12 volts na setting. Pero kung 24 volts ang gamit mo, kaya kasi 30 volts po ang pinaka-maximum na gagamitin. Pero sa experiment ko dito sa Elejoy, ang gamit ko, sinubukan ko ito ng 4 na naka-series. Pero nag-fault po ang Elejoy. So hindi siya nasira, okay naman kasi hindi siya nag-fault. Ang ginawa ko, so pakita ko muna sa inyo dito na ito yung input at ito yung output. Review na lang natin. Dagdag sa mga kalods natin. Nabalak bumili ng Elejoy. Ang masasabi ko, pwede nating i-recommend ang Elejoy. Maganda po ang Elejoy. Malakas, mag-charge sa battery. Saka yung MPPT niya, totoo po talaga na naka 98 to 99%. So dito po, makita mo ang wire. Naka-input, ito output. Yung input, tataping yan sa solar panel. So, ilalagay ko na lang siguro dito yung diagram. Para kung gusto nyong bumili ng Elejoy, napakadali lang itataping mga lods. So, kung ito yung input, so may breaker po dyan nakalagay. So, lagi mo tandaan, dapat may breaker pong ilalagay. Para sakaling magka-short circuit, hindi makadirect doon ang sira sa Elejoy. Kundi, pwede siyang mag-trip dito sa breaker. Dito sa kabila, mayroon ding breaker. Para in case mag-short circuit rin dito sa battery, hindi po madaling masira. So madaling salita, itong dito sa baba, dyan po nakatap ang battery. So depende kung naka 12 volts o kaya naka 24 volts ang gamit. Dito sa kabila, ito po ang tapping sa solar panel natin mga lods. Dyan po nakatapping. Saka lagi mong tandaan, meron yung polarity. Yung pula, positive, yung itim, negative. Ito, positive, negative. So hindi pwedeng mabaliktad. Kailangan tingnan mo ng maayos yung wiring. Tapos kung makikita mo sa wire dito mga lods,
naka number 12 lang. Sa kabila, number 8. Kaya, sa design sa Elejoy, wag mong bastang ipararil. Kasi ito yung bibigay. Ibig sabihin, number 12 lang ang gamit. Nasa maximum lang na 20 ampere ang kaya dito. Dito sa kabila naman, 40 ampere kasi naka number 8 po ang design. So ngayon, para makita nyo na dapat nyo talagang naka-series po ang connection. Kasi maliit yan ang wire, makita mo. Hindi ho pareha ang laki. Kung tutusin nga, dapat pareho ang wire na kalakihan dito. Number 8 dito, number 8 sana. Pero yung nag-design dito, naka number 12 kasi gusto nila, naka-series po ang solar panel mo. So yung sinabi natin na paano itatapping ang solar panel kung naka-connect sa series, ipagpalagay na lang natin na gumamit ka ng tatlo na solar panel na 200 watts. Kasi 600 ang kaya. So tatlo na 200 watts para umabot sa 600. So dito natin ilagay paano itapping. So naka-series lang. Ganun mga lod. Naka-series. Napakasimple. Kung ito yung positive, ganyan mo lang ang tapping. Connecting. Yan. So positive, negative, positive, negative, positive, negative. Tapos, i-connect mo sa circuit ito, yung circuit breaker natin, breaker. So, ang breaker, may polarity rin. Kung nasaan nakalagay ang positive, doon mo sundin. So, positive, dito nakalagay, positive yon sa taas, dito yan sa positive. Yung negative, dito sa negative, nakakonect. Yan. So, 200 watts, kaya. Tatlong 200 watts po, kaya dyan sa Elejoy. Pero yung experiment ko, meron po akong experiment na ginawa dito. Sinubukan kong ginamitan ng 100 watts lang ang gamit ko. Experiment, 100 watts. 300 ang ginawa ko, 4 ang gamit ko. Yan, 4, 100 watts. So, 400 watts, naka-series connection. Ginanon ko ang tapping. Kapag nakalagay yan sa battery, total po ang load nasa 72 to 78 minsan ang voltage. Pero nung ginamit ko siya, okay naman siya. Pero pag naka-off dito sa breaker, sinubukan ko i-off ito, lalabas po ang VOC, yung voltage open circuit na hindi siya pumasok. Naka-off o sabihin na natin hindi mo nakalagay sa battery itong output. So ang lalabas po is umabot po siya sa 92 to 98. 98 volts sa VOC kasi hindi ko ginamit sa output. Naka-off ang breaker sa output dito sa breaker sa Elejoy natin. Umabot siya sa 92 to 98 at lalabas po dito ang overload. Kaya tiningnan ko siya, nag-function naman siya pero hindi na lumabas na po ang overload. So hindi pwede. Kasi nga mahilig tayo sa experiment. Ang available na kaya is tatlo po stable. Ito, nakatakbo akong naka-4, pero talagang minsan nakaabot sa 998. Nag-overload po ang rating po dito. Kaya stable na gamitin dito. Tatlo lang mga loads. Kasi ako mahilig akong mag-experiment. Sinubukan ko lang. So ito, lalabas talaga ito na 72 volts dito. Kapag 4 po ang ginamit mo. Pero sabi nga natin, hindi siya stable. Minsan bibigay po, maglalagay ng overload. So, tatlo po ang pwede mong gamitin. So, isali na lang natin. Dagdag ideas mga kalus natin. So, ito yung sinasabi natin. Isali na lang natin para may yung mga baguans na mag-Elejoy. So, ito po ang tawag na 2 series 2 parallel. So, ang 2 series parallel, ganun pa rin. Positive, negative, positive, negative. Ganun din sa taas. Positive, negative, positive, negative. So, ang connection, napakasimple lang sa 2 is parallel. Naka 2 series, tapos 2 parallel. So, ang positive, dito mo lang i-connect mga loads. Ganyan. Tapos, itong negative, dito mo i-connect. Yan. So, mas safe kung isabay mo ang connection sa wire dito sa baba. Dalawa ang isabay mo. Kasi kung dito mo ipadaan, mas mabibigatan kung isa lang. I-direct mo na yung dalawa. So, yun po ang connection natin sa mag 2S2 series parallel ka. Sabihin natin, kasi nga, sabihin natin, naka 100 watts lang ito. Na, 100 watts. Sabihin natin, meron pa akong dalawa ba deploy na gusto ko pang isali na, meron pa akong dalawang ganun. Meron akong dalawa pang 100 watts na solar panel. So, ganun pa rin ang tapping.
positive dito, negative, positive, negative. So, i-direct mo ito dito sa positive connection. Itong wire, wag dyan. Mas safe ka kung i-direct mo ng tatlo dito. Ganon din ditong isa, direct ka dito, dito mo i-connect. Tapos, ito na ang patungo sa circuit breaker natin, sa connection. Yan, 600. Pwede mong gamitin yan sa Ilijoy. Naka 2 series, 3 parallel. So, 2 series po ng ganyan nga type. Tapos, tatlo na naka-parallel. Kaya, 2 series, 3 parallel po ang connection. So, ganito na gamit. Nakasubok rin ako. Okay lang po, mga lods. So, ang next natin, doon na naman tayo sa switching na tayo. So, dito tayo sa switching. Ito, napaka-importante sa switching. So, sasabihin muna natin, ang Ilijoy 600, mga lods, ay meron po siyang protection sa overheat at meron din siyang protection sa dito sa exhaust fan. Gagana po ang Ilijoy kapag umabot sa 65 Celsius. Pag bumaba naman siya sa 45 Celsius, kusaring mamamatay. Ibig sabihin, pag umabot sa 65 Celsius po ang init dito sa Ilijoy, iikot po ang blower. Pag bumaba na ang lamig sa 45 Celsius, saka siya mag-stop. Kaya kung tutusin, bakit maglalagay ka pa ng switching dito na mayroon naman palang protection sa overheat dito sa blower fan? Pero yung unang discovery ko dito, mga lods, kasi nga dalawa pa ang 200 watt solar panel ko at tinaping ko dito, umabot po sa 55 to 58 ang init. So kung hawakan mo ito, napakainit. Take note, 400 watts lang ang gamit ko nung una. Kaya nung hiniram ko po ito, napakainit. So natatakot ako, baka masira na sa overheat ito. Pero hindi siya mag-overheat kasi nga 65 Celsius pa. Hindi aabot sa 65 Celsius kung dalawang 200 watts ang gamitin mo. So palaging mainit po ang Ilijoy. Kaya naisip ko, bakit hindi ko na lang lagyan ng manual switch itong blower natin. Ang blower natin talagang masisira balang araw. Kasi hindi ko alam, makita ko, mahina siyang umikot. Kaya bumili ako ng itong blower pan. Ang blower pan po, mga lods, tamang-tama. Pwede siyang ilagay. Pakita ko sa inyo ang laki ng blower na bagay na para kung sakaling masira ang blower mo, pwede kang bumili ng blower pan. Ang blower pan po ay nasa, pakita nyo dito pakita ko sa yung sheet natin, nasa 2 inches at 1/4 po ang kalakihan sa blower. Tamang-tama po talaga dito sa butas, yung 4 na butas, tapos ito naman ang takip, original takip po dito sa Ilijoy. Tinanggal ko at inilagay ko dito para ma-safety, baka mawakan. So, pwede, kung masira po ang blower mo, pwede mong palitan ng ganito. Yung terminal na sa ilalim, pwede mong idugtong. Pero yung sa atin, kasi nga marami ditong nagtatanong na paano siya nilagyan ng switching natin. So dito sa Ilijoy natin, buksan natin sa likod kasi pakita natin kung paano ilalagay itong switching na mayroon tayong lalagay na manual. So ang switching ko type, kapag nakaganon, ang gamit ko mini toggle switch. 2 switch, kuwan ito mga lods, ang gamit natin, naka 2-way ang gamit. Meron ding 3-way. Pero ang ginamit ko, 2-way lang ang ginamit ko. Kasi yung 3-way, pag ganyan nakataas, switch on, pag nakababa, off, tapos nakababa na naman, switch on. Pero ang pinili ko, 2-way lang. Naka-on at naka-on din sa baba, naka-off sa taas, at naka-on na naman dito sa baba. Pag itaas mo, naka-on dito sa taas, naka-off sa baba. Yun ang tuwi na mini toggle switch ang gamit natin. So, ang procedure, bakit ito na nilagyan natin, pakita natin, bubuksan natin sa likod. Tapos, para hindi ka malito sa pag-cover, lagyan mo na lang up. Para kung tanggal at ibalik mo, alam mong nasa taas ito para itakip. So, ito, nilagay ko talaga nung una para hindi tayo mawala. So, meron po siyang screw, bubuksan natin. So yan, natanggal na natin yung screw. Buksan na natin. So yan. So ito po ang nasa likod sa Ilijoy. So ito naman ang mini toggle switch natin. Dalawa lang ang mini toggle na switching. Pataas at pababa. Yan, balik natin.
So dito po, so ang plano ko sana tanggalin. Pero wag na natin tanggalin para madali na lang yung masundan. So ang gagawin natin, baka isipin mo paano ba itong nag-wiring dito paglalagay. So ang gagawin natin, i-drawing ko na lang dito mga lods. Yung hindi pa nakalagay yung wire. So dito ko na lang ilagay yung drawing. Lang natin mga lods ang Ilijoy. So dito po ang yung sinasabi nating yung toroidal na transformer na maliit dito yan. Tapos dito naman naka-wiring ang dito naka-wiring. Susundin lang natin kung anong forma niya dito mga lods. So dito sa baba nakaganon. Itong makita mo na yellow at saka yung itim, yan po ang para sa battery. Yan po ang output. Ito naman ang input. So makita mo yung yellow dito at saka yung black. So ang wiring po dito mga lods, ito ang tingnan mo ng maigi. Ang wiring dito sa butas na malapit po siya dito, ito yung wiring na galing po dito sa blower. Ito makita mo na wire, yung wire patungo ito sa ilalim ang wire. Ito yun ang wiring sa blower. Tapos ang blower, nakakunik po yan dito sa terminal niya dito, sa tagiliran. Pakita ko na lang dito sa kabila para mas madali yung masundan. So dito po nakalagay ang koneksyon sa blower. Ang wire dyan, dito po nakakonek sa kabila. Nakaganon po ang wire. Anan. Ito dito, yan po ang koneksyon sa blower. Ito naman ang koneksyon sa circuit kung saan nakakonektado ang blower. So ang ginawa natin, ginamit natin ang mini toggle switch. Paano siya itatapping? Ito, napakasimple mga lods. Madali mong masundan. Kung ito po ang toggle switch natin, kailangan bumili ka ng toggle switch na 6 pin po ang kailangan. 6 po ang terminal dyan sa toggle switch. Yan. So, 6 po. So, ang ginawa natin dito po sa terminal natin, ang blue sa terminal, dito nakakonect sa circuit dito, pinutol natin po ang linya. So, ang ginawa ko, pinutol, at yung putol na wire, itong makikita mo na wire, dalawa po ang wire dyan. Kasi nga, positive, negative po ang wire. So, ang ginawa ko, inilagay natin ang wire niya dito po sa center. Tandaan mo, dalawa po yan kasi wire yan sa blower. Negative, positive po ang blower. So, hindi pwedeng mabaliktad kasi hindi yan ikot ang blower. So, dito po nakalagay ang koneksyon. Dito at yung isa, dito po nakalagay. Tapos, lagi mong tandaan, ang mini toggle switch ay may polarity. Lahat po dito na linya is positive at lahat po na linya sa kabila is negative. Kapag nabaliktad yan, hindi po iikot ang blower. So, nasa center po ang blower connection sa toggle switch. Ang toggle switch, pakita ko sa inyo, yan po, 6 po ang terminal niyan. 1, 2, 3. Sa harapan, nakapula ang kulay. Kaya nga, lahat po dito sa harapan, positive. Sa ilalim, negative. So, lagi mong tandaan kasi pag nabaliktad, hindi po iikot. Kaya pinakita ko dito sa drawing natin na naka-positive po lahat dito sa tagiliran. Positive diyan at saka negative dito sa kabila. Okay? So, tapos, itong isang wire, saan po naka-locate? So, lagi mong tandaan, nasa center po inilagay. Negative, positive. Dalawang wire yan kasi terminal yan sa blower. Itong isa, saan nakakunik?
dito yan nakakunik sa itaas. So para hindi siya magulo tingnan, dito ko ipapadaan ang wire. Dito ko ipadadaan. Yan, at saka ganun. So lagi mo tandaan, positive, negative. Dito yung negative, dito yung mga positive. Tapos, dito, ngayon ang tanong, yung isang sa baba, saan nakakunik yung sa baba? So may kulang pa, dalawa. So yung dalawa dyan mga lods, kung makikita mo ang wire, pakita ko sa inyo, yan malapit. Itong wire sa nakakunik, nakakunik siya sa output dito sa battery. Yan, makita mo, nakahilo, nakakunik yung pula, tapos yung negative, nakakunik sa itim. Sa output yan, yung pangatlo dito sa baba, nakakunik siya dito sa battery. So kung ito yung linya natin sa battery, yan. So ganun pa rin. Nakakunik dito sa negative, ito nakakunik sa positive. So ano yung function dito na mangyari? Kapag nakataas po ito, yan, nakataas po siyang nakaganon, ang blue wire po dito ay kukunik po siya sa baba na terminal. Sabay yung dalawang linya. Pag nakakunik po siya dito sa baba, yung blue wire, baka direct tapping po siya dito sa output. So normal pong iikot agad ang blue wire kapag nakataas po yan. Pero kapag ibaba mo ito mga lods, ganyan nakababa, ibig sabihin, yung sa center na naman at doon sa taas, ang kukonektado. Ibig sabihin dyan mga lods, balik siya sa original connection niya dito sa blue wire. Makikita mo, pag binuksan mo ito, yung wire dito sa blue wire, nakakonektado po siya dito. Pinutol ko po ang linya dyan. Makita nyo, dyan. Pinutol ko at dinugtungan ko ang wire para ilagay siya dito sa taas. Yan, makita. Tapos yung center, yun po ang wire sa blue wire na nandito sa harapan. Yung kulay dito na black and white na wire, yan. Ito yung wire na lumabas dito sa Ilijoy. Yun ang ilalagay mo sa center. Makita na ba dyan? Ayan. Nasa center po yan mga lods. At lagi mo lang tandaan, nasa harap po ang lahat ng kulay red. Positive. Huwag mong baliktarin ang isa kasi hindi po magpangsyon. Nasa ilalim ang negative na wire. So, ganun lang kasimple. Kapag naka-on po ito, iikot po ang blue wire dito sa harapan. Kapag ibaba mo ito at hindi pa umabot sa 65 Celsius, masya-shut off po ito. Hindi po ito iikot. Pero pag umabot na po ito sa 65, kahit nakababa siya, iikot siya kasi balik siya sa normal connection niya dito mga lods. Pero kapag nakataas po ito, manual po ang gamit mo. Direct tapping siya dito sa battery. So ang Ilijoy natin almost 2 years, nakalimutan ko na, 3 years na ba siya? So far, so good po talaga. Hindi po siya nasira. Maganda po ang function sa Ilijoy at mag-harvest. So ayan, napakasimple mga lods. Sa paglalagay lang po sa pan. Kung tutusin, ito lang at saka yung isa dito. Wala nang ibang wire. Ito na lang yung susundan mo para hindi ka mawala. Pinuto lang natin itong wire. Inilagay sa center dito, yung blue wire, at saka yung terminal connection sa circuit sa taas. At sa baba naman ang para sa battery output voltage natin. Tapos itong maliit na rubber dito makikita mo. Dito yung sa takip po ito mga lods. Ang purpose dito para hindi siya madaling mapasukan ng tubig. Yun ang maganda dito sa mga Ilijoy. Hindi po basta mapasukan ng tubig o moisture sa loob. Kaya matagal itong masisira mga lods. Tapos ito yung pinaka-importante. Kahit anong pang sabihin mo, ang pan po dito masisira talaga. So napaka-importante na ito na lang ang i-modified mo. So, ang modified, kailangan mo ng mataas na screw at lagariin mo na lang yung iliit na screw o cutting screw ka kasi minsan sobrang taas, putulin mo. Yun ha, para mailagay mo dito sa pag-screw. 4 na screw ang gamit ko. So, ganun lang kasimple mga lods. So, kung gusto nyo pang idagdag pa natin yung 400 watts kung paano ilagay ang blue wire pan, pwede kayong mag-comment doon sa baba. Ilagay nyo lang kung gawan ba natin ng video ang Ilijoy 400 watts kasi ito 600 watts po ito na Ilijoy.
Tapos, siyempre, bago po tayo magpaalam, gusto ko munang mag-shoutout at magpapasalamat. Dito muna, shoutout muna natin si Joseph Laid Aban from Albarcia, Dubai, UAE. Lods, kay Joseph Laid Aban, maraming salamat Lods sa blessing na ibinigay niyo po dito sa channel natin. Saka ito pa, shoutout natin si Charlie Vlog at saka si Justin Abro from Honduras, Central America. Uy Lods, ang layo nyo. Kunting ingat po kayo dyan mga Lods. At ito pa, last natin si Lulok Bautista from Surigao del Sur. Uy Lods, kunting ingat rin dyan. Kasi may bagyo pong parating. Hindi ako magsasawa dito sa mga joint member natin yung mga Lods na nagsishare blessing po sa channel natin. Si Papa Boy, si Home Solution Iloilo, si Allen Hasirto, si Ruel Huerto, si Barry Cañete, si Michael Abandor, ito pa si Rodil Daguhoy, si Rafaelito Bayato, at saka ang huli natin si Ri Patso. So hanggang dito na lang tayo mga Lods. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa panonood.